we started attended CCF since 1996. Tapos yun nga, kami magkakapatid, Sunday schooler kami. Pero ako, uma-attend lang ako ng CCF before kasi yung mami ko, meron siyang pa-price eh. Pag nakompleto namin yung 4 Sundays, we're gonna watch movies sa SM. Yung daddy ko, when we were kids, grabe talaga siya mag-discipline. May mga times na talagang pag pinarusahan ka niya, mapapahiya ka. Hindi ko makakalimutan yung parusa niya sa akin. Kasi sa yung bahay namin, doon kami sa main street ng village eh. So ang ginawa niya, pinapunta niya ako doon sa gate namin, binuksan niya yung gate, tapos pinadipan niya ako. As in talagang, tapos dadaanan ako ng mga friends ko, tapos may mga times din na nasasabihan kami ng bobo, walang alam. Yun yung reason ba't ako nagkaroon ng bitterness eh. Kinakausap na namin yung mami namin na, mahiwalayan mo na yan si Papa kasi hindi talaga maganda. So since alam ko kasi na ayaw niya ng umuwing late, so parang nagrebelde ako, umuwi ako ng late. Ganun. Tapos ayaw niya nang nagsisigarilyo, nanligarilyo. 12 pa lang ako, nag-start na ako manigarilyo hanggang sa napapamariwana, gano'n. Tapos talagang todo tambay. Yung buhay ko dati, kay tambay, basketball, paggabi inom. Kaso nga lang noong 2003, mga December, nakita ng mom ko yung CCF Pasig dun sa Evergotesco. So doon kami mas naging active kasi mas malapit sa amin. Pero ayoko talagang mag-involve kasi ayokong i-give up yung bisyo, yung sarap na kasama yung mga barkada mo, kung ano yung ginagawa mo. Tapos nag-flash yung video na about yung Mahay sa Mahay kami. May falls, may rappelling. So parang ako mismo, parang, uy, okay yun adventure. So sige, sama ako dyan, nagbayad ako ng registration fee, tapos umattend ako ng camp. Tapos dun mismo sa camp, as in wala talagang pakialam sa message. Nandun lang ako for fun, nandun ako sa campsite. Kasi lakas kong magsigarilyo dati. Nagpaalam ako sa leader ko na may bibilin lang ako sa tindahan. So ang ginawa ko, niyaya ko pa yung isang camper na sabi ko, tara mag-yosi tayo. Pero pagkabalik namin, kinagabihan ng araw na yon, shinare yung Father's Love. Tapos dun talaga ako na-captured na parang talagang grabe. Ibang klase na narinig ko yung message na si God pala, He is my Father and He cares for me. Talagang minahal ako ng Diyos na kahit ano yung nangyari sa buhay ko, talagang binigay niya lahat. Pati yung anak niya binigay niya para lang maligtas ako. Doon ko na siya tinanggap bilang personal Lord and Savior ko. Tapos yung theme nung camp na yun, Not I But Christ, kinuha yun sa Galatians 2:20. So since then, yun na yung battle cry sa puso ko. Pagka uwi ko, Not I But Christ, Not I But Christ. Yung tumutulong na ako sa gawaing bahay. Tapos yung father ko, talagang napatawad ko siya. Na dumating siya sa time, pag umuwi ako, niyayakap ko siya. Kinikiss ko siya, nag-I love you ako sa kanya. Spend ako ng time sa kanila kaysa sa barkada. Tapos yung pag-share ng gospel, as in, ginawa ko talaga lahat. So ginagawa ko, yung D-group leader ko before, kasi nasa music ministry siya, sabi ko sa mga kaibigan ko, pare, punta kayo dun sa church namin, may libreng music tutorial. Pero sinabi ko na sa D-group leader ko, pagkapunta ng mga barkada ko, share mo yung gospel. So ganoon ako, talagang lahat ng kung sino man yung pwede, share ko talaga ng gospel, invite ko sa church. Talagang nagtuloy-tuloy na yung paggamit niya sa akin eh. Nag-start ako na, yun nga, naging active ako sa group, sumali ako sa music ministry, sumasama ako sa mga Bible studies, sa mga campuses, local mission trips. Tapos dumating kasi yung time na yung disciple ko kasi dating may hawak ng youth sa amin eh, na tinawag siya na mag-lead ng isang CCF church din. So naiwan kami. Pero nakakamiss kasi God really encouraged me through His Word na sabi niya, this is my ministry, this is my battle, so do not be afraid and do not be dismayed. So eventually talagang inaccept ko yung challenge, nilid ko yung youth sa Pasig by God's grace. At yun na, tuloy-tuloy na campus ministry ako. Meron kaming campus ministry dun sa college na pinapasukan ko. Tapos almost every Saturday, nagpipreach ako dun sa Pasig. Tapos yung mga youth namin, yung mga leaders namin, yung core team namin, minimit ko sila. So parang talagang na-enjoy ko yung nangyayari. So yun nga, no? Nung nag-start ako as youth coordinator, 30 attendees, 60 group leaders. Pero grabe si Lord eh, kasi talagang pinalago niya yung ministry. Siya yung nagpapadala, dumidepende lang kami sa Kanya. Kasi eventually, 2011, naging 120 to 150 kami. Tapos nung na-approve na ako as full-time worker, mas talagang nakapag-full blast ako sa ministry, mas nakakapunta ako sa campus, nakakasama ko, mas nadi-disciple ko yung mga estudyante. From 120, 150, by God's grace ngayon, nasa almost 300 na kami. With 60 D-group leaders, D2 leaders.
Ang vision ko for Elevate Pasig is yun, to disciple every students, high school and colleges dito sa Pasig City. Which is right now talagang nangyayari na kasi 15 na yung campus leaders namin, 2 dun yung campus missionary, at talagang nag-uumpisa na yung small group. I'm Julius Rayala, a life changed by God for eternity.